ng batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban, upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong pagpiling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip, ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao, ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong kay Jesus sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila.
at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at mula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth na nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zebulun at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali daanan sa gawing kanan, sa gawing dagat, sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit
at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupon lahat. Habang nakikinig akong mabuti kanina sa unang pagbasa at sa Salmong Tugunan, naisip ko lang gusto ko lang i-share sa inyo na napakaganda pala itong gamiting panlaban sa mga umaatake sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, magandang gawing depensa pala, hindi panlaban sa mga tumutuligsa sa atin. Kasi napakalinaw ng sinasabi ni Apostol San Juan tungkol sa Kristo at sa Antikristo. Sino daw ba ang Antikristo? Yung mga itinatanggi na ang Diyos ay nagkatawang tao. Yun ang Antikristo. Sila ang, ayon kay San Juan, sila ang may taglay ng espiritu ng kamalian. Yung mga naniniwala, nagtataguyod ng katotohanan na ang Diyos ay nagkatawang tao kay Jesus. Ang siyang nagtataglay naman ng espiritu ng katotohanan. Napakalinaw. Habang tumutugon kayo, pinapakinggan ko mabuti, buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Salmista po ang sumulat nito. Nanggaling ito sa Salmo 2, 7 to 8, 10 to 11. At mapapansin natin na kino-quote niya ang lingkod ng poon na nangangako na ipagkakaloob ang buong daigdig na ito doon sa kausap niya. Parang maiko-contrast natin ito doon sa ipinapangako naman ng dyablo kay Jesus mismo doon sa ilang noong dinala siya nito para tuksuhin doon. Sabi niya, lahat ng natatanaw mong yan, bibigay ko sa iyo. Kaya, tumalon ka dyan sa bangin. Tingnan natin kung ang ama mong sinasabi ay magpapadala ng kanyang mga anghel para iligtas ka. Nakita natin ang napakalaking kaibahan. Kasi, itong sinasabi sa Salmong Tugunan na magbibigay ng daigdig na ito sa iyo, ay ang nagmamay-ari nito. So, pwede niya yung ibigay. Di ba you cannot give what you do not have? Ay yung dyablo, paano niya ibibigay yung hindi sa kanya at ang pagbibigyan pa niya ay yung nagmamay-ari pa, si Jesus mismo. Kaya doon pa lang, madidistinguish na natin, hindi na natin kinakailangang magpakadalubhasa. Kailangan natin ng kaunting sentido komun para madistinguish alin ba ang sa Diyos, alin ba ang hindi sa Diyos. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, umaalingaw-ngaw sa aking gunita yung sinasabi na itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw.
Kapernaum po ang bayang tinutukoy ni San Mateo nang kinote niya si Propeta Isayas. Alam naman natin kung ano ang reputasyon ng bayang ito. Kung inyo pong maalala, nang sabihin ni Jesus sa mga taga-Corazin at sa mga taga-Betsaidang, kawawa kayo. Nung sabihin niyang kawawa sila, dahil mas mabigat ang parusang sasapitin nila kaysa sa mga taga-Tiro at Sidon, sinabihan din po niya ang mga taga-Kapernaum na oo nga't maaari nilang itaas hanggang langit ang kanilang sarili, ibabagsak naman sila sa daigdig ng mga patay. Ngayon, dahil nanirahan sa kanila si Jesus, sabi dito kanina, noong panahong yun, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazareth nanirahan, kundi sa Kapernaum. So pwede rin pala nating tawagin si Jesus na taga-Kapernaum, hindi lamang Nazareno. Dahil minarapat niyang manirahan sa Kapernaum. Dahil nanirahan siya doon, hindi lang po sila, yung mga taga-Kapernaum, nakakita ng liwanag. Hindi lang sila nakakita ng liwanag, sila po mismo ay naging liwanag na tumanglaw sa mga nasa lilim ng kamatayan. Totoo nga pong lahat ng pinupuntahan ni Jesus, lahat ng nahihipo niya, lahat ng nilalapitan niya, kung magpapatuloy sa Kanya, ay Kanyang nasasanctify, napapabuti, at napapabanal, maging ang krus at kamatayan. Sa mga pagkakataon pong masyado na tayong talunan at parang hindi na natin kayang makibaka pa sa buhay, lakas loob po nating sabihin ito kay Jesus. At pupunta siya sa atin. Kung paanong pumunta siya kay Juan nang mabalitaan po niyang nangungulong na siya. Ang magandang balita para sa atin mga kapatid, di ba ang tawag kay Juan ay beloved disciple? Ano ho? Ang alagad na minamahal ni Jesus. At sa paglipas ng maraming pagsasamahan natin dito, napapakinggan natin sa mga homily na hindi lamang pagmamahal ng Diyos sa tao o agape, ang pagmamahal na ito ni Jesus kay Juan, kundi filial, pagmamahal bilang kaibigan. Ibig sabihin, pantay, patas. Kinakatawan po niya, ni Juan, ang sangkatauhang minamahal ni Jesus. Nakatuon lagi sa atin ang pagmamahal niyang ito, pagsarhan man natin siya ng pinto ng ating mga puso't kalooban. Batuman ang ating puso, takot man tayo sa Kanya, o hiyaman tayo sa Kanya, hindi po natin kayang baguhin ang pagmamahal niya sa atin. Nakahanda po siya laging daluhan tayo, payapain tayo, palakasin tayo. Makikita po nating nagtatrabaho ang grasyang ito sa malusog na pagsasama ng isang mag-asawa. Halimbawa,
Pag ang isang mag-asawa ay nagsasama ng matapat sa isa't isa, naggagalangan, rumerespeto, hindi inaabuso ang isa't isa, walang dependency, kundi nagtuturingan ng malinis, makikita natin ang grasya ng pagmamahal ng Diyos at ang pagsilang ng kanyang espiritu sa samahan ng mag-asawang ito na nai-extend naman sa kanilang mga anak, sa buong pamilya at sa kapitbahayan. Nakakahawa po kasi, nakakahawa ang ganitong klaseng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa kanila. Lalo na kung ang pag-ibig nila sa isa't isa ay tapat. Ang tagiliran nila ay pagbubukalan din ng dugo at tubig gaya ng kay Jesus. Pero mangyayari lamang po ito kung ang pagmamahala nila ay handaring magtigis ng dugo at pawis para sa isa't isa at sa pinakamalalapit sa kanila. Sa ganito pong paraan, minamahal kong mga kapatid, nagiging liwanag sila sa iba pang mag-asawa at sa kanilang mga anak. Ang liwanag din po nawang ito ang magpabanal sa atin. Ang nagpapabanal na presensya ng Diyos sa mga mag-asawa, sa mga hindi na nakapag-asawa, sa mga tumayong ama at ina ng walang mga magulang. Ang liwanag na ito at ang biyayang ito ng pagluluwal ng mabuting espiritu ang tanggapin natin sa banal na Eucharistia. Mahal na poong Jesus Nazareno, balikan niyo rin po kami katulad ng ginawa ninyo kay Juan. Liwanagan niyo po kami at palayain sa madidilim na bilangguang pinaglagyan namin sa aming sarili. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit po tayo ngayon sa Ama na tumupad sa kanyang pangako nang isugo niya sa atin ang kanyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang Santo Papa, mga obispo, at ang kaparian naway maipahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magbigay ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa mga ito. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ating nawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos naway patuloy na maramdaman sa buhay ng mga dukha at may sakit sa kabila ng mga paghihirap na kanilang dinaranas. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga tapat sa Panginoon na yumauna,
ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, mga kapatid, lakas loob po nating iakyat sa krus at magiliw nating ibulong sa Nazareno ang ating mga personal na intensyon, pati po yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito sa Quiapo. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ama ng liwanag, buong kapakumbabaan po naming iniluluhog sa inyo na inyong pakinggan ang aming mga dalangin at tuparin ito ng naaayon sa inyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayong lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na iyo rin namang ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa lahat, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi na naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay patatagin mo ring ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus kung kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati